Uy, Lalong nag-iba dahil kay kay Christine. hindi, seryoso. Bahay mo yan? Yan nga, dito kami. Yan yung sinasabi ko sa inyo na na Nung una, hindi pa ako 2 naniniwala. years na kami dyan. Alin dyan? Dalawa magayan. Pero nung nilapitan na namin, ito ang aming nakita. Dilipat na nga namin yung mga ibang gamit. Grabe. Butas na. Dati pa kahit wala pa si Christine, ganyan na talaga yan, na yan. Dito sa, Matagal na kayo dito? Paano na mo? Grabe. Ito lang yung sinasabi mo sa akin. 2 years na po kami dyan, mahigit, 3 years na, simula nung, yan po yung sinasabi ko. Grabe guys, no? Kahit ako na bigla din at hindi rin makapaniwala kagaya ng reaction ni Kalinga Prab po, no? Na si DJ Franz or ni Papa Franz pala ay sa ganyan nakatira. Alam niyo guys, nung February 2023, February 2023, nakaka-chat ko na yan si Papa Franz nung bago pa lang po ako sa Kalingap po, no? January po. Bago pa lang ako sa Kalingap na napasok as a reactor and hindi pa monetize yung aking channel dahil nag-uumpisa pa lang po ako. And nag-chat po yan sa akin si Papa Franz. And actually kasi hindi yan nangihingi. Kumbaga, ino-offer niya yung kanyang talent po bilang isang magaling na rapper. Magaling po yan. At gumagawa siya ng mga background music. Kahit yung iba po yatang ginagamit ni na Kuya Val na background music sa mga vlogs, baka siya rin po yung gumawa. And yun na nga, dahil okay naman po siyang kausap po nagpagawa na rin po ako, although hindi ko naman po nagamit, gawa ng iba pa po yung yung YouTube channel name ko dati. Ako po dati si RJ Moto. Ngayon ay Batang L yun na. So yun, kunting lang, background para kay Papa Franz na dati ko na rin po siyang nakaka-chat and hindi ko rin po talaga ini-expect na ganyan talaga yung buhay niya, no? And FB friend ko rin po siya. So yun guys, tuloy po natin. Yung na tinitirhan namin 2 years na, mahigit, 3 years na. Dito. Kala ko sa Mercedes ka. Yung sa mama ko, tapos yung wala pa akong asawa, sa Mercedes talaga ako nakatira. Nung nagkasawa ko dito sa Basod, dati doon kami sa yung dati in-invite ko kayo ng birthday ng asawa ko, doon yung sa unahan pa. Tapos, yun yung nasa isip ko. Grabe, paano kayo napunta dito? Wala na din, giniba na kasi yung bahay na yun doon, wala na, pinalis na kasi sila doon yung lola ng asawa ko, yung sa bahay na dati doon. Kaya dito sa, dito kayo ng lugar to? Yun, po yan, yung doon sa, sasa yung mga anak mo, di ka man nata dito nakatira? Grabe. ngayon po inaayos po kasi namin Kasi mga anak mo, ayan dito, anak mo yan. Naglilinis po sila dito ng naglilinis nitong mga kasi nag-iisa Sa mga hindi nakakakilala kay Papa Franz or kay DJ Franz guys, no? Isa po talaga siya. Dati na po siyang nakakasama ni Kuya Val. Nung hindi pa monetize yung YouTube channel ni Kuya Val, isa rin si DJ Franz na tumulong kay Kuya Val para ma-monetize po, Nasa technical team siya dati. Hindi nga lang siya nagpatuloy sa Kalingap gawa ng sinunod po niya yung kanyang kinahihiligan bilang po sa radyo, At hindi nga po siya naging successful, kaya ito, nagsabi siya kay Kalinga Prab kung pwedeng maka-join siya sa team. Kaagad naman po siyang tinanggap ni Kalinga Prab. And ayun, sana ay maging successful din itong si Papa Franz, kagaya po ng mga ibang K-boys na nakapagtayo na ng bahay, nakakabili na ng kotse, siyan po, at na nila yung kanilang pamilya. So yun guys, sana. Ilipat nun sa sa ginagawa na mabilang na Anak mo to? Nag-aayos pa nga lang sila dahil katatapos lang ng bagyo at yung mga gamit nila ay pansamantala nilang nilipat sa Grabe kapitbahay. guys, Hindi pa na yung Christine. Kaya ngayon doon kami ngayon kay lola niya. Wala kayong permanent na Dito tutuluyan. Ito talaga yung... Dito ako umuwi pag ko. Kaya minsan hindi ako makalis agad. Pag nagmamadali minsan pa ako dito. Yung ginagawa pa. Grabe pala ng bahay mo. Nabutas na ng bagyong Christine. Sikit pati ng anak mo. Ang si Kisaya yung panganay. 4 years Mas okay pa doon dati.
Nung hindi pa nung hindi nagbabagyo pa ngayon. nagbabagyo yung Christine, lalo siya Dami talaga nagkabutas-butas. sinira si Christine. Nabutas-butas na siya. Asan yung ano, ibang gamit niyo? Nililipat na po doon sa lugar, sa Nilipat. tinitirahan ni lola niya dito sa kabila lang din. Kakatapos lang din, dinali-dali din nilang tapusin yung bahay doon eh. Para takpilan na lang ng mga trapal, Cute ng bata. kaputi, para Ibig sabihin, mailipat lang doon. Nilipat niyo muna yung mga gamit niyo. Nilipat na po doon. Tapos doon muna kami nag-ano ngayon, nakikisiksik. Nagkala mama niya, Grabe. ay lola niya. Ito po si ano, si Daniela. Hi, Asawa ko po. Ayun, misis niya, batang-bata. Anak mo. Ito si Isaya, panganay namin. 4 years old. Tapos ito, Pati nung 3 ano years mo. old si Brianna. Ngayon po, yan nga. Mukhang sa'yo mapupunta to. Salamat. Salamat. Buti nga po at ano, nakapasok ako sa inyo, ano, Kalinga Prab sa K-Boys. Hindi ka naman sabi, nagkanto pala yung kalagayan mo, kala ko. Ito nga po yung ano, yung sabi ko nga minsan pag ano, yung pag, yung nagtatanong sa akin minsan, bakit hindi daw ako nagla-live kasi, ano, minsan, yung internet dito, yung signal, sobrang hina talaga, loading ng loading, tapos minsan nahihiya din ako ipakita sa mga ano, Grabe, yung bahay nahiya namin, siya. ganyan. Minsan nagla-live na lang ako, walang liwanag, walang camera, ano lang siya, yung black, bakit daw madilim ganyan. Kasi hindi ko po pinapakita talaga sa kanila na ano, yung ganyan yung, ano, yung lugar. Yung ano na, Actually, DJ Franz, no, wala ka dapat ikahiya. Kumbaga, mas maganda pa rin yung naging totoo po, ano. Anyway, hindi naman masamang tao po siya eh. Si DJ Franz siguro wala pa sa loob niya na ipaalam sa mga netizens na ganoon kahirap po yung sitwasyon niya, ano. Kasi sino nga ba naman na mag-i-expect, guys? Isang member ng K-Boy. Parang mas mahirap pa ang sitwasyon kung ikukumpara sa mga ibang beneficiary po, ano? Kasi yung mga ibang beneficiary po, mas okay pa nga yung mga tinitirahan nila kaysa kay DJ Franz. Grabe. Matindi to. dito. Kasi di ka rin naman humingi ng tulong sa Yun. amin, sa akin, hindi ka nagsasabi. And minsan po nga, yung pag nalilita ko, yan, kaya marami pa kasing dito, mga inaayos. Minsan yung bubong natutuklap yung mga trapal, lalo na pag nag-uulan. Yan yung po ng problema po namin. Pero ito nga, dahil sa Christine, lalo tuloy na gano, kaya ngayon nakikisiksik kami dun sa... So yun guys, no, ngayon naliwanagan na po yung lahat. Madalas nga talaga nang nililate si Papa Franz sa mga mission po nila, sa mga lakad po nila, no? At si ano nga pinatatawagan sa kanya kung nasaan na siya. Ayun, alam na po natin yung dahilan po, ano? Talagang kailangan po talaga niyang mag-prepare muna para sa family niya bago siya makaalis. Kasi ang lilit pa ng mga bata. Tapos, babae. So, Ginoo. Tinutuloyan nila, lola niya. Pero okay lang po yan, Kalinga Prab. Dahil ngayon, meron akong trabaho sa inyo. Yan, ko din yan. Kahit paunti-unti. Yun, galing. Ikaw ate, Daniela, kumusta po kayo dito? Ayos naman. Ngayon lang tayo nakita na tayo dati, di ba? Opo. Siguro pang ilang na to, beses. Pero ngayon lang ka lang namin nakakausap. So, kumusta naman dati, Daniela dito? 2 anak niyo, And ganito yung kalagayan niyo pala. Hindi ko alam. Kung di pa kayo mamimigay ng relief dito sa may lugar niyo, di pa namin mapupuntahan tong bahay niyo. Ayun po, kahit pa paano ay nakakaano po, dahil po nakakasama na sa inyo si Franz. Mhm. Noon po kasi Mag-aaral Wala po kasi siya siyang- noon. trabaho. Saan kayo kinukulang dito dati nung wala pa siya sa Kalingap, sa K-Boys? Mahirap din po. Kasi po wala siyang trabaho noon. Tapos nag-aaral din po ako. Kaya hindi po Grabe. siya noon nakakasama sa inyo kasi po siya po ang nag-aalaga dito sa dalawang bata. So, yun na talaga. Ilang taong ka na ngayon? Ano po, 20. 20. 20 pa lang si Daniela, guys. So, ibig sabihin, bata pa siya nung unang beses. Yung iniluwal niya yung kanilang panganay kasi 4 years old na yung anak nila. So, ibig sabihin, mga 16 siya. 16 siya dati. Bata pa. Hanggang saan yung natapos mo? Senior high lang. Senior high. Tinapos ko lang po. Pero gusto mo sana makapag-aral pa. Sana po.
Kung hindi nagkaanak. alaga. Pero masaya ka naman na sa inyo kahit Opo, ganito, masaya po. mahirap ang buhay. Masaya po. Ano yung nagbibigay sa iyo ng lakas, inspirasyon? Ito pong dalawa kong anak. Hindi siya kasama? Asawa naman po. Anong pangarap mo sa inyong pamilya, sa inyong mga anak? Ano po? Maging maayos po. Makapag-aral din po sila soon. At makapagsapos po. Hindi na po magaya sa akin. Ay, grabe naman. Di pa naman huli ang lahat sa iyo. 20 ka pa lang. Pwede ka pang mag-aral. Yes, pwede yan. Ano bang gusto mo sanang matapos? Ano lang po. Kung saan po ang Kung saan? Pwede. maaabot. Wala siyang Ano yung mensahe mo sa iyong sa iyong anak? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Sa iyong pamilya? Paano mo sila pinapalakas sa araw-araw? Bawat araw, kahirapan, ganitong kalagayan. Ano yung palagi mo sa kanila sinasabi? Magpakatatag lang po. Buti At mature din yung malalampasan asawa din niya, po guys. hirap nito. Mature din mag-isip. Lalo na po kay Franz. Palagi ko po sinasabi sa kanyang mag-ingat siya palagi. Tapos, Sa kabila pala ng pagiging komedyante ni Franz, no? At tahimik, ito pala yung nasa likod ng mga yon. Ikaw, Mismo, yun sana yung gusto kong sabihin kanina pa, guys, no? And kahit sa mga artista, guys, kung sino yung mga komedyante, sila yung may tinatagong kalungkutan sa kanilang totoong buhay. Kumbaga, yun yung tinatawag na dalawa yung mukha. Kumbaga, para kang nakamaskara pag nakaharap ka sa camera, no? Mukha kang masaya, pero sa pag tinanggal na yung masaya na maskara, yun na yung totoong kalagayan. Di ba, guys? Franz, ano yung mensahe mo sa kanila bilang isang haligi ng tahanan? Yan nga po. Lagi kong sinasabi yan sa kanila na lalo kong pagbubutihin. Kaya nga ako, kahit kung gugustuhin ko nga magpasok ng maaga para tuloy-tuloy na, para makapag-live, magawa ko yung mga dapat kong gawin. Walang ibang iniisip. Kaya yun naman sinasabi ko, kahit pag nagba-Bible study tayo kala Pastor ER, yung na-share ko yung nararamdaman. Kaya minsan, pag pumapasok ko, minsan nagugulo yung isip ko, minsan kasi naiwan yung isip ko dito eh. Ayun, guys, no, kung mapapansin nyo, minsan pagka may vlog po sila, humihiwalay si Papa Franz. Yun pala yung dahilan, yung mga iniisip niya, yung family niya, no, mukhang kino-communicate niya kasi siguro nga nag-aalala siya sa pamilya niya kasi nga walang kasama yung misis niya sa bahay nila. Kaya pala, okay, ngayon alam ko na, naintindihan ko na kasi madalas ko mapansin yun guys na humihiwalay siya. Dahil sa ayaw ko silang iwan, kundi may mga kailangan yung sabi ko po sa inyo na minsan aalis ako na ang maiiwan ko lang sa kanila 100 pesos. Yun, grabe. Kasi nagsisimula pa lang ako eh. Wala talaga, nag-alis kasi ako sa radio, sinakripisyo ko yung passion ko, yung radio, para makasama po sa inyo, maka-focus na ako sa kalingap, yan, makasama-sama na ako. Talagang binitawan ko yun, parang last chance ko na talaga na sabi ko, kung parang bahala na, ganun. Talaga nag-alis ako sa radio. Yan, tapos yun, nagsama-sama na ako sa inyo. Yan, mabuti nga sinusuportahan ako ni Daniela. Yan. Buti nga at nung pag-chat ko sa iyo na Kalingap Rab, na meron ka bang bakante diyan, baka pwede ako. Tapos yun, tinanggap mo ako sa doon sa sabi mo, pero hindi ko din in-expect na magiging part ako sa sa inyo sa K-Boys, na makakasama ko sa mga mission nyo, sa K-Boys and Mission, tapos sa iba't iba. Tapos yung yung pagiging natin yan sa mga love trip, hindi ko din hindi ko din inaasahan talaga yun. Talagang lang, ginagawa ko na lang yung ko. Minsan kahit wala pa nga akong ginagawa, tigtatawa na sila. Sabi mo nga, mas ramdam mo yung suporta sa'yo ngayon ng mas mga ramdam tao. ko talaga po yung suporta ngayon ng... Kasi marami ka kasi napapasaya. Ikaw, Daniela, ano yung pakiramdam ng unang nalaman mo na tinanggap ko si Franz na sumama sa K-Boys? Masaya po ako kasi po, matagal ko na pong sinasabi sa kanya na
sumama. magsama ka kila Kuya Rab kasi baka nandyan ang para Ang Swerte. break kinabukasan. niya, kinabukasan. Tapos yun, nung nalaman mo na nag-chat siya sa akin, sabi ko, sige bro, sama-sama ka sa amin. Masaya ka? O, masayang-masaya pa ako kasi po, matagal ko na siyang inihikayat sa inyo na Grabe. pumunta siya dyan, para malay mo soon, ganyan ka na din kay Kuya. Yes, amen. Grabe yung support niya, no? Apo. Dati kasi mas nag-focus ako sa radio kasi Sa passion passion mo. passion ko po talaga yun eh. Yan, grabe talaga, no? Diyan mo talaga, minsan yan eh, kumbaga, minsan pinagdedebatehan din yan eh, kung paglalabo ba yung passion mo o doon ka sa practical na kung saan ka kikita. Diba? Ngayon kasi, sa panahon ngayon, dapat maging practical na tayo. Tama. And guys, no, ito yung magbe-break sa madalas na naririnig ko po sa mga naging successful na negosyante po, ano? Kasi sabi ng mga naging successful na, sundin mo yung, kung saan ka magaling, kung saan yung nag-e-enjoy ka na bagay, at pwedeng doon ka, kunwari, sabihin na natin, mahilig kang mag-basketball. So, gawin mong magaling ka, build na isang basketballista, at doon ka makikilala at kikita ng maayos. So, yun, parang ganon. Which is, ito naman, ang nangyari kay Papa Franz ay parang kabaliktaran. Sinunod niya yung kanyang passion, kaya lang hindi siya naging successful doon. So, yun. Dito na iba. And kapag nakaipon ka, saka mo gawin yung passion mo kapag may ka na, extra income. Ayun guys, lumang-luma na rin talaga. Saka nagdalag dito bro nung napapanood kita. Dito kami sa nalay boss kami sa may tagingan na to. Kasi nagtatawa nga yung mga nanonood at bakit nandito dapat nilalanggam na yung pako sa sinasabit ko yung yung camera ko dito sa mga puno. Nagkaroon na nga yung background ko dito. Yung background kong mga balinghoy, mga kamuting kahoy. Sweet naman ito. Batang to. Si Kisaya yan, yung panganay namin si Kisaya. Puro babae. 2 babae po. Bless ka, Bibi, bless ka. Diyan pa. Sa kanila. Bless ka sa kanila. Manila, yan ito. Salamat po. Mabaglag sa araw-araw. Ito bro, kaninong yan bro? Ito, bahay. Ito po, Kalinga Prab. Dito muna, nilipat namin yung yung lola niya, si Mama Susan. Simula nung bata pa lang si Daniela, yan na po nag-aalaga sa kanya si Mama Susan, lola niya. Tapos dito po namin nilagay yung mga ibang gamit, mga nandyan. Talagang, guys, lumaki din sa hirap pati yung napangasawa niya. Diyan din nakatira sa lola niya. Grabe. And actually po, dinali-dali lang nilang matapos yan yung habang nagbabagyo mismo ginawa. Trapal, yung kaputi, yan, dinali-dali na para mailipat po yung mga gamit po doon sa sa bahay na yun. Kasi talagang turuluan na. Gawa ng ulan, tapos yung dumagdag pa yung bagyong Christine. Mano ka? Sa pagkakaalam ko guys, may mga kagabitan po talaga si Papa Franz kasi nakita ko yung yun nga yung nagpagawa ko ng background music sa kanya at may mga sinend siya sa akin na short videos na ginagawa niya. And I'm not sure kung sa kanya yun, kasi marami mga equipments na regarding sa recording. Siguro sa kanya yan. Sana sa kanya. Magim ka? Yan ang ginagawa ko minsan, nalilita ko minsan kasi kailangan ko muna humigit ng maraming tubig. Wala kang tubig. Dito po sa Sabi mga kalingap, no? Pagiging komedyante ni Papa Franz, ito pala. Kasi sinasabi ko sa kanilang, balo na iniigiban ko ng tubig. Delikado rin sa bata yan, guys. Minsan, pinupuno ko yung 3 ganito. Kasi pag sila lang kasi, Di kaya. Nahihirapan. Babae ay, Opo, kaya minsan, bago ako napasok, pinupuno ko muna yung mga timba ng tubig. Bait din yan, May pampaligo, may panghugas. Guys, ang bait din ni Papa Franz, kahit sabihin natin na ganyan lang yung buhay, pero meron yan, kaya siya nalilate kasi kailangan i-prepare niya lahat yung pangangailangan ng pamilya niya bago siya umalis. And doon ako nalungkot sa sinabi niya kanina na minsan nakakapag-iwan lang siya ng 100 pesos sa misis niya bago siya umalis. Tingin ko yung 100 pesos, guys,
Halos wala nang mabibili, lalo't yung dalawang bata na yan na naggagatas pa po, ano. Grabe, sana maging successful siya dito kay Kalingap Prab. Plato. Dun sa sa dun sa bahay na yan. Dito po. Ano lang to, pang hugas plato, pang hinaw. Pero pag yung inuman na tubig, nabili kami dyan sa tindahan. Alam niyo po si Papa Franz, nasisimula pa lang tayo ng channel. Nauna pa to sa akin. Yun. Kasama ni Kuya Yun, Bal. tama. Siya yung isa sa naging nag-manage sa technical, no? Sa technical Sa team YouTube siya. si Kuya Bal, sa radyo. Nasa full radio pa po ako. Mas pinili niya kasi yung passion niya sa pagraradyo, kaya di siya nakakasama noon kay Kuya Bal na supposed to be, dapat isa siya sa mga batch 1. Tama, di ba? Opo. Mga kasabay ni Kuya Jason, di ba? Sa, Bente Boy? opo, nung simula, yung mag-feeding program, kasama namin si Kuya Bal, nakangkas kami doon nakangkas sa motor niya minsan pag na-feeding. Tapos Grabe guys, no? Ang layo na ng narating ng Kalingap, ang layo na ng narating ni Kuya Val. Kung dati nakamotor lang, ganun. So, yung kinikwento mismo ni Papa Franz or ni DJ Franz, no? Ngayon, ibang-iba na yung buhay ni na Kuya Val, na Kalingap Prab, si DJ, dyan pa rin. So, sana makahabol din siya. And may pakiramdam ako guys. May pakiramdam ako na tutulungan siya ni na Kalingap Prab na makaahon talaga. And since dati kasi nakasama na siya ni Kuya Val So, pakiramdam ko lang. May pakiramdam talaga ako. So, yun. Wala tayong magagawa, bro. Kasi may kailangan ka ng buhayin Kaya Opo. kailangan may sakripisyo yung passion. Tama. Opo, nung simula kasi, nung nagsisimula pa lang kami ni Kuya Val, pandemic nun. Wala pa po akong asawa Tapos tapos yun, sa radio, yun talagang ko na yung passion ko talaga yun. Para kita ka yan. Mahirap kasi talaga. Pero ngayon, dapat maging practical ka na, 2 anak mo. Di ba? Salamat po sa inyo sa mga mga mababait sa atin sa K-Boys. Lagi natin kasama, mag-almusal minsan. Si Norman. Yan, siyempre napaka na yan, komedyante kasama natin. Palagi siya sa'yo Uy, asan ka na daw? Yan ang lagi na siya. Hinahanap ako. Sabi ko, nandito pa ako sa bahay. Minsan daw, di mo na daw siya pinapansin. Hindi man. Kanina ako sa mga di man ako mapikoni na So, may bibigyan ako sa'yo. Para sa'yo to. Kasi okay na po Kalingap Prab, Kuya Rab. Kasi binibigyan niyo naman din ako pag pag nasahod. iba naman yun. Ito, tulong ko para sa iyong mga anak. Sa asawa. Iba talaga si no? Iba talaga si Kalingap Prab. Kasi sa mga ibang nagbablog din. Pero, what I mean, iba si Kalingap Prab compared doon sa mga ibang vlogger na hindi member ng Kalingap po, Ito, instant talaga. Kumbaga, nakita lang niya na gano'n yung sitwasyon ni Papa Franz, ni DJ Franz. Talagang bunot ka agad siya, na hindi man yan planado. Talagang, grabe. No? Nakakahiya na po kasi minsan, kapag, nakakahiya na po. Okay lang yan, Okay lang kamay mo. Para sa mga anak, nag-aaral ba sila? Ito po, ngayong pasukan na sunod, ma-daycare na siya, itong pangalan namin. 1, Salamat po. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,000 pesos. Thank you po. Ayos? Thank you po. Grabe. So yun na guys, Grabe. Sino talagang mag-i-expect? Wala siguro nag-i-expect na gano'n yung buhay talaga ni DJ Franz. Kasi kung titingnan natin yung mga, kahit itong si Norman, isa yan sa mga dating beneficiary ni Kalingap Prab. Kung nakita nyo na po yung bahay niyan, mas malaki at mas maayos. Pero ngayon, isa na rin siyang K-Boys. Pero si DJ Franz, talagang hindi mo talaga expect. Paulit-ulit ko lang sinasabi, hindi rin ako maka-move on sa nalaman ko rin na ganyan pala yung sitwasyon po ni Sana may tumulong. What I mean, may sa mga makakapanood sa kanya, na may mga sobra-sobrang blessings,
Yan po, alam nyo na po kung anong dapat. So yun po guys, hanggang dito na lang ulit at magkita-kita po tayo sa aking susunod na upload. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and huwag po natin kakalimutan suportahan ang buong Team Kalingap para lalo pa pong mas marami ang kanilang matutulungan. So kita-kits po tayo sa aking susunod na upload. Bye-bye.